Welcome back to my channel. My name is Iris Joy. And for today, is-share ko lang sa inyo kung paano ko i-curl yung hair ko. And very easy lang tong procedure na to dahil hindi ako lumalagpas ng more than 10 minutes pag ginagawa ko to. So, sana makatulong din sa inyo tong style ng pag-ayos ko ng hair ko. So far, ang length ng hair ko ngayon is hanggang dito. Kaya mas gusto ko siyang i-curl kasi mas madali siyang i-manipulate sa lagay na to. And okay din naman pag shorter hair, pero parang mas cute lang din tignan pagka long hair and then kulot yung buhok. Let's start. Ang kailangan natin na equipment is number 1, syempre yung pangkulot natin ng buhok. Ang meron akong curling equipment is ito. Tcharan! Yan. This is from JML. Yan. Nabili ko pa to sa Watsons sa Pilipinas. Ito yung time na umuwi ako 2 years ago. And si ate na sales lady doon sa Watsons is syempre magaling siyang magboka-boka. And then nabudol niya ako. Napabili ako ng straightener and curling iron. So far, nag-work siya sa akin. Pag gusto ko ng straight yung buhok ko, straighten ko lang siya. Pero pag gusto ko ng i-curl is tinitwist ko lang siya. So, bakit siya pwedeng pang-curling? Yung edge niya is pa-curve. Ayan. Yan. Tapos, gusto ko din to kasi hindi masyadong manipis yung curling iron para mas malaki yung curls na magagawa niya. I just want to add na this video is not sponsored. Ito lang talaga yung ginagamit ko na pangkulot ng aking hair. So, to tell you more about this JML na pang straightener and pangkulot na to is meron siyang ganito na pwede mong lagyan ng water inside and para siyang nagsisteam. So, mas maganda yung finish ng hair mo. Hindi siya yung parang matagal gawin yung kulot. Because of the steam, mas mabilis kumulot yung hair and mas maglalast yung hair ng nakakulot for a longer period ng buong araw nyo. Yun. And then, ito siya. So, may lock siya. Pagka tatanggalin mo siya to refill, i-unlock mo lang. Yan. And then, ito is button kung paano siya i-open kasi nakaklose lang siya. Ganyan. Siyempre, pag nakastore sa cabinet nyo. And then, ito, pagka clinic ko yan, mag-open na siya. Tapos, para na siyang thong na ganyan-ganyan. Pagka magka-curl ka ng hair. And then, yung nasa loob niya is switch on and then may button na plus and minus. Yung button na plus and minus, dun yung makakontrol kung gaano kainit yung gusto nyong ilagay sa hair nyo. So, ang usual na ginagamit ko is nasa 210 degrees Celsius. Or Fahrenheit, I'm not sure. Anyways, basta yung 210 na nakalagay dito sa loob na to. Yun yung lagi kong pinipili na setting. Next equipment na kailangan natin, syempre, ay ang suklay. Kailangan nakasuklay ng mabuti yung hair para mabilis siya ikulot. So, kailangan natin yung isuklay. Yan. Para hindi siya tangled. Para smooth lang pagka kinulot natin yung hair natin mamaya. And then, ang next ko is may ganito ko, hair clamp. Ayan. So, para lang ma-divide ko yung hair ko mamaya na hindi siya sasama sa kabilang side. So, yung isa naka-hair clamp na ganyan. Kung wala kayong hair clamp, you can use ponytail or whatever na pwedeng makapag-hold ng buhok nyo para lang hindi siya sasama sa kabilang side pag nagkukulot kayo. And then, meron din akong Vitress Heat Protect. Ito. Pero, hindi ko siya laging ginagamit kasi minsan nakakalimutan ko na may ganito ako. Pero, mas maganda na maglagay kayo ng heat protect sa hair nyo bago nyo i-curl yung hair nyo para hindi ma-damage yung hair natin. And then, ang lastly na ginagamit ko sa hair ko after kong i-curl para mas sure lang na naka-curl siya ng mas matagal is itong Lee's na hairspray. Ayan, so after kong ikulot yung hair ko is ini-spray ko lang siya dun sa curls and feeling ko na kakatulong naman siya na mapanatili niya yung hair ko na nakakulot ng almost whole day. Amazing! Ayun. So let's begin with the demo. First, I have to plug this one. So isaksak ko lang siya. Yan. And then, after isaksak is pwede na nating pindutin yung on button. Tapos, hintayin lang natin siya uminit. So, ngayon, umiilaw siya. Ang lowest
setting niya is 150 degrees Celsius and then ang highest setting niya is 235 degrees Celsius. So, ang ginagamit ko is 210 lang or 220. I've never tried na gamitin yung pinaka-highest setting dahil medyo natatakot ako na baka masunog yung hair ko. And then, yung pag-lower setting naman, feeling ko kasi, matagal magkulot. Gusto ko yung mabilisan lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, nasa 10 minutes lang is tapos ko nang gawin yung hair ko. So, ayan, makikita nyo is parang medyo umuusok na siya. So, mainit na yung curling iron, ibig sabihin. So, we can start curling our hair. First is, i-divide ko lang yung hair ko sa 2. And then, nagsistart na ako ng, ayan lang, hindi na ako nagsisection pa ng hair ko ng dito sa halfway dahil nakakatagal yon ng pag-curl ng hair ko. Kaya, sa akin okay na ganito, basta may konting kulot lang is okay na. Kaya, ganito ko lang siya i-section. So, let's start. Dito, kinukuha ko muna yung front part. So, magsama tayo ng konting mahabang buhok. Yung bangs ko kasi mahaba na din. And then, ito yung curling iron. Ilalagay ko siya ng pag ganito. Mahirap makita dahil wala akong salamin. Hindi ko makita ng maayos kung napapasok ko. Pero yan. And then, nakita nyo, mainit. Ayun na siya. So, kailangan iti-twist na natin siya agad pagkapasok. Pagka-clip nyo, twist na agad. And then, just pull it na pababa. And then, nilalet go ko lang yan. Tadaan! See? It's amazing! Curly! So, we can go to next part of the hair. Actually, medyo mahirap siyang tingnan kasi hindi ako nakaharap sa salamin dahil sa camera ako nakatingin. Pero I will do my best. So, kuha pa tayo ng next section. Kuha lang tayo ng ganito kakapal na hair. Actually, wag masyado makapal. Mga ganito lang kakapal. Yan. And then, let's start around in the middle. And then, press. And then, twist. Just pull it away from your face. And then, continue to the next section. Disclaimer lang, hindi po ako professional, pero ito na, pwede na sa akin yung ganito, basta may style yung buhok ko. See that? And then, next one. Sobrang bilis lang nitong gawin. Amazing! Ang pag-twist ko pala sa flat iron is going inside. Oo, paloob. Just pull and twist. Make sure walang buhol yung hair. And then twist and then pull. Actually, hindi ko rin to agad nakuha nung umpisa kong ginawa to. So, practice lang din. So, dahil na-curl ko na yung half side, siya naman yung ika-clamp ko. And then, other side naman, mag-start naman ako from back. Pag other side, pag ganito naman yung flat iron ko. Pero ang turn ko is pag ganun pa rin. And then, pull.
Charon! See? Cutie! And then, continue. Actually, parang ang twist ko is inside. Be careful lang, mainit yung flat iron. So, makakapa nyo naman kung saan yung pwede nyong hawakan. And then next. Pag na-master nyo to, as in less than 10 minutes, tapos na kayong mag-curl ng hair nyo. So, kung gusto yung mas kulot pa yung hair nyo, mas tagalan nyo yung pag-slide ng hair. Pero kung gusto nyo nang hindi masyado, pwede na yung kung paano yung timing ko ngayon. Amazing! So, pagka-clip, twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And yun. Actually, 6 to 10 counts. Ganun lang siya kadali. And then, masyado manipis. Pag nawala na ng water yung loob, makikita nyo naman kasi transparent naman siya. So, mag-refill lang kayo ulit ng water sa loob. Pero actually, mag-work din siya kahit walang water. Pero mas maganda lang yung effect ng pag-curl ng hair pag may water sa loob. Itong ginagamit natin ngayon. Kailangan unat din talaga siya. Then pull. At the same time na pinupull nyo yung hair nyo baba, dapat yung hair nyo pinupull nyo din paangat. Contrast lang. So, this one, I think, last 2 na tayo. Medyo manipis na nga to, pero let's see. Nakulot ba? Yeah, I think it's okay. Curl lang din natin siya. Same way nung kanina. Yan. Charan! So, pag gusto nyo pa ng mas may drama yung, kunyari may bangs kayo katulad ko, is minsan nakaseparate yan. And then, i-curl ko lang siya by itself. Yun. So, that's it. This is the finished product. Tcharan! Brush nyo lang na ganyan para lang maghiwa-hiwalay. Kasi ayoko ng sobrang kulot. Gusto ko yung parang wavy lang. So, ayan. Perfect siya for me. And then, after that, isi-spray ko lang siya nitong hairspray ko para mas nakahold lang yung kulot niya. And dun sa may mga parts na pagka-feeling nyo is hindi kulang yung kulot, is balikan nyo lang siya ulit. Kuha lang kayo ng section and then balikan nyo lang siya ulit. Pero ito yung easiest way na ginagawa ko. 10 minutes, tapos na. Very easy. So, yan. This is the finished product. So, I hope you like this. Wait, i-turn off ko muna to. So, that's it. Pwede na kayong lumabas, pumarty, mag-pictorial, or to meet with friends, have a meeting, ganyan. Pwede nyong gawin tong hairstyle na to. What I did is not perfect, pero okay na sa akin to. Makakalabas na ako ng ganito yung itsura ng hair ko. Sana nagustuhan nyo. And please don't forget to like this video and i-share nyo na din sa friends nyo para makatulong sa kanila kung paano magkulot ng hair ng mabilisan lang.
And sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, please don't forget to subscribe to my channel, Iris Joy. And i-click nyo na din yung notification bell para pag may bago kong uploads is ma-notify kayo. Thank you for watching this video until the end, and I'll see you again soon. Bye!